walang pakialam, hinayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisira sa kapangyarihan ng iyong banal na espiritu. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog, at ang katuwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ang aming bayan, hindi lason ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katwiran, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Celebrating 56 years of Catholic Broadcasting this Jubilee Year 2025 Pilgrims of Hope. From Mega Manila, Philippines to the World Wide Web. Veritas 846 Kapanali. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang 8 ng gabi. Araw ng Linggo, 26 sa buwan ng Oktubre taong 2025. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Isinusulong ni Pope Leo XIV sa kanyang Jubilee audience sa St. Peter's Square ang kahalagahan ng pag-asa sa gitna ng pangamba. Binigyan diin ng Santo Papa na ang tunay na pag-asa ay hindi nakapatay sa pagkakaroon ng kasagutan sa lahat ng suliranin. Sa halip, ito ay sa patuloy na pagtitiwala sa pagmamahal ng Panginoon na nagbubuklod sa mga magkasalungat na kaganapan sa buhay. Ipinaliwanag din ni Papa Leon ika-14 na ang simbahan ay nagiging dalubhasa sa pagkatao dahil tinatanggap nito ang mga tanong at paghihirap ng sangkatauhan higit na ng mga kabataan, kababaihan, mahihirap at mga taong isinasantabi ng lipunan. Hinimok pa ni Papa Leon ika-14 ang bawat mananampalataya na magpatuloy sa paglalakbay ng pananampalataya at pag-asa dahil sa paglalakbay na ito, natutuklasan ang bagong mundo na muling pagkabuhay at pag-ibig ni Kristo. Magbabalik ang mga balita mamayang 9:00 ng gabi. Ako ang inyong kapanalig Jeremiah Figarola, sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Isang pastoral na pag-aaral tungkol sa nilalaman ng banal na kasulatan, tutugon sa mga usaping kinakaharap natin ngayon, batay sa katotohanan, lapat sa karanasan. Tuwing Linggo, 8:00 hanggang 9:00 ng gabi, dito lamang sa Veritas 846, ang radyo totoo. Hatid sa inyo ng Paulines, ng Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila at ng Veritas 846. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Ang Biblia ngayon. Makinig.
Magandang gabi mga kapanalig. Tayo na naman ngayon ay magsisimula ng isang gabi ng pagninilay ng salita ng Diyos dito sa ating programang Ang Biblia Ngayon. Ngayon po ay ika-4 na linggo sa buwan ng Oktubre at sinisimulan po natin muli ang iWord episode kung saan inaanyayahan natin ang mga kabataan para magbahagi ng kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ako po si Father Ado Saclolo, ang minister ng Arkham Ministry on Biblical Apostolate. Wala po si Sister Rose Agtarap po ngayon sapagkat meron silang piyesta sa kanilang kongregasyon at meron silang community celebration. Ngunit ngayong gabi po, sinasabi ko nga dahil tayo ay nasa ika-4 na linggo ng buwan, ang iWord episode po natin, meron tayong mga guest sharers, mga kabataan po. Sila po ay mga miyembro ng ating Arkham Ministry on Biblical Apostolate Youth or Arkham MBA Youth at sila rin po ay mga aktibo sa kanilang mga parokya, no? Kaya nga po, bago tayo magsimula, ipapakilala po natin sila isa-isa at hayaan natin silang magpakilala sa kanilang mga sarili. Simulan po natin sa ladies first, no? Sa ating sister na si Josea. Josea, pwede kang magpakilala. Anong parokya, ano yung mga ministry mo sa simbahan maliban sa Ministry on Biblical Apostolate? Sige, Josea. Hello po. Good evening. Ayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. My name is Josea Lazarte. I am from St. John Mary Vianney Parish in Sembo, Taguig, and I belong, besides to the Ministry of Biblical Apostolate, I belong also to the Lector and Commentators Ministry, and a part also of the Family and Life Ministry in our parish po. Ayan po si ating kapatid na si Josea Lazarte, siya po ang assistant na coordinator ng ating Arkham MBA Youth. Ngayon, papakilala pa po natin yung dalawa nating kasamang kabataan, si Nathaniel Fernandez. Nat? Ayun po, hello po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Nathaniel Fernandez. I am a seminarian po from the Archdiocesan Seminary of Manila, San Carlos Seminary. I am currently a 4th year college seminarian in the discipleship stage. Yes, salamat Nat. And si Charles Mata, ang ating masugid, no, na Arkham MBA Youth. Charles? Hello po. Good evening po. I'm Charles Mata nga po. And sa Our Lady of Fatima po, Bacoor Parish. And isa rin po akong mawas and music ministry bukod po sa Bible ministry. Yan po. Mga kapanalig, nananabik na po tayong pakinggan ang sharing ng ating mga kabataan, no, sa gabing ito. Ngunit bago po yan, hayaan po muna nating pangunahan tayo ng Panginoon, kaya tayo po ay magtataas ng pambungad na panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Maraming salamat Diyos naming Ama sa araw na ito. Araw ng kapahingahan namin sa iyong pag-ibig, linggo ng kapahingahan namin sa iyong banal na presensya. Maraming salamat din sa araw na ito, araw ng muling pagkabuhay ng iyong anak, na patuloy kaming binibigyan ng kahulugan sa buhay, buhay ng pananampalataya at isang buhay ng alagad na sumusunod sa iyo. Nawa sa gabing ito kami ay iyong samahan sa aming pagtalakay, sa paksa, at sa aming pagninilay. At maari, Ama, ipadala mo yung banal na Espiritu upang puspusin ang aming mga kabataan ngayon na magbabahagi ng kanilang pananampalataya at kung paano nila ipapakilala ang ating Panginoong Hesukristo sa ating mga kapanalig na sumusubaybay. Maraming salamat, Ama, sa regalo ng buhay at sa lakas na iyong pinagkakaloob sa amin. Lahat ng ito hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Jesus, ikaw ang daan, katotohanan at ang buhay. Iligtas mo kami. Maria, ikaw ang ina ng katotohanan. Ipanalangin mo kami. Manatili ka,
na napapaan. Nandito ang Turmerica Plus, tunay kang walastik. Mahalagang paalala, ang Turmerica Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ronda Veritas Report. Pamunuan ng DepEd hiniling na ibalik sa ahensya ang classroom budget sa 2026. Pag-uulat mula kay Nolan Ariola. Maraming salamat mga kapanalig. Nanawagan muli ang Department of Education o DepEd na mabawi ang kontrol sa mga pondo sa pagtatayo ng silid-aralan sa 2026 at sinabing masisiguro nito ang mas mabilis at mas malinaw paghatid ng mga proyekto sa paaralan matapos iulat na 22 silid-aralan lamang ang naitayo sa ilalim ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa kabila ng buong pondo. Inulit ng DepEd ang panawagan nito para sa pagbabalik ng pondo sa pagtatayo ng silid-aralan mula sa DPWH simula sa 2026 kasunod ng inilarawan nitong hindi katanggap-tanggap na pagpapatupad ng proyekto sa ilalim ng nakaraang pamunuan ng DPWH. Dahil dito binanggit ng DepEd na ang 2026 na pondo ay ibibigay nila sa mga LGU o Local Government Units, Armed Forces of the Philippines, Corps of Engineers o sa pribadong sektor bilang pagtitiyak sisikapin ng DepEd na makumpleto ang pagpapatayo ng 4,000 silid-aralan bago matapos ang taong 2028. Binigyan din ng DepEd ang pangako nitong kumplituhin ang mga proyekto sa mabilis, maayos at malinis na paraan na tinitiyak na ang mga silid-aralan ay naitayo ng mahusay at malinaw sa ilalim ng programang pang-infrastruktura sa edukasyon ng Administrasyong Marcos. Gusto namin ngayon, pati isama na yung local government units, yung mga lalawigan, yung mga lungsod, yung mga first-class municipalities, maybe even second-class, na may kakayanan gumawa ng classrooms. Palagi ko, mas bibilis yung proseso. Pangalawa, ako'y kumpiyansa na sa ilalim ng liderato ni Sec. Vince Dizon, bibilis naman ang, dahil in fairness to Sec. Vince, bago naman ho siya. Lumabas dun sa Senado is that only 22 ang natapos, may 900 na pending, tapos alam naman natin, close to 100 or lampas 150,000 yung kailangan nating mga silid-aralan all over the country. Yan ang tinig ni Sekretary Angara. Mga kapanalig, ang lagiang dalangin at paalala ng Simbahang Katolika ay salang-alang ang maayos na kapakanan ng mga mag-aaral saan man. Para sa Veritas 846, ang radyo ng Simbahan, ako inyong kapanalig, Nolan Ariola, sumainyo ang katotohanan. Ronda Veritas Report. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Mga kapanalig, tayo nagbabalik sa ating programang Ang Biblia Ngayon. Ang ating pong iWord episode ngayon, ang paksa ay panalangin at kababaang loob. At ito po ay nakapatungkol sa ating ebanghelyo sa linggong ito patungkol sa Pariseo at ang Publikano. Kung hawak nyo po ang inyong mga Biblia, sana hawak nyo, maaari nating basahing muli. No? Ang ating pong teksto ay mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 18, talata 9 hanggang 14. No? Luke chapter 18, verses 9 to 14. At sa gabing ito mga kapanalig, tayo ay magnilay. No? Sa harapan ng Ebanghelyong ito at ang ating pong tanong para matulungan tayong magnilay, sa iyong karanasan, anong uri ng panalangin ang kinalulugdan ng Panginoon? Ang ulitin ko po, sa iyong karanasan, anong uri ng panalangin ang kinalulugdan ng Panginoon? Sa inyo pong mga sharing, reflection, o comments, ay padala nyo po dito sa text line ng ating istasyon 0918-837-4827 o kaya naman sa comment section ng ating Facebook Live. Nananabik na po kami. No? Matapos po nating marinig ang pagbabahagi ng mga kabataan, mamaya nais din po naming marinig ang pagbabahagi ng inyong karanasan sa buhay panalangin. No? Ngayon po, bago tayo pumasok sa ating paksa, balikan muna natin yung paksang ating tinalakay noong isang linggo. No? At ito po ay patungkol sa Ebanghelyo ni San Lucas, ang Ebanghelyo o mabuting balita ng panalangin. At tinalakay po natin na sa Ebanghelyo ni San Lucas, makikita natin doon na 7 ulit si Jesus ay palaging nakikita nating nananalangin, lalo na sa mahalagang yugto ng kanyang buhay. Halimbawa, nung tatawagin niya yung 12 apostol, at higit sa lahat nung papasok na siya sa kanyang misteryo Pascual sa hardin ng Getsemani.
At sa Ebanghelyo ni San Lucas din naroon yung katangi-tanging talata na ang kanyang mga alagad ay nakiusap sa kanya. Sabi nila, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. At itinuro niya yung panalangin na Ama namin. Isang panalangin ng ugnayan o relasyon. Sapagkat mga kapanalig, pinag-usapan natin, ang panalangin ay hindi monolog, no, na kinakausap mo na nga ang iyong sarili, kung hindi isang dialogue, no, isang pakikipag-usap sa Diyos, at sa pakikipag-usap sa Diyos ay lumalalim ang ugnayan. At sa loob din ng Ebanghelyo ni San Lucas ay may mga pagtuturo ang ating Panginoon sa pananalangin, no. Isa na nga po ron yung kaibigan, na may dumating na kaibigan galing sa paglalakbay at kumatok siya ron sa pintuan ng kanyang kaibigan upang humingi ng tinapay. Siya ay nagpupumilit, no, at pinagbuksan siya ng kaibigan, no, sa dilim ng gabi. Ito yung tanda ng pananalangin at paghingi ng tulong sa isang ama na isa ring kaibigan sa gitna ng gabi. At sinabi natin sa hating gabi, totoo, kapag may tumawag sa hating gabi, ang sitwasyon ay seryoso. Sinabi rin natin yung pagtuturo ng panalangin patungkol doon sa balo, no, yung balong nagpupumilit doon sa hukom na walang takot sa Diyos at walang pakialam sa kanyang kapwa. Ngunit ang katangian ng balo ay nagpabalik-balik siya, naging matyaga siya. At mahalagang elemento ng panalangin ay ang pagtsatsaga. At tinalakay din natin nung isang linggo yung talinghaga ng ating Panginoong Jesucristo patungkol sa publikano at pariseyo. Pareha silang nananalangin, ngunit yung isa ay umuwing kinalulugdan ng Diyos, yung isa ay hindi. At ito yung publikano. At hindi nagkataon, ito yung ebanghelyo natin sa linggong ito at ito yung ating pagninilayan, no? Kaya nga ang tanong natin, 'di ba, sa iyong karanasan, anong uri ng panalangin ang kinalulugdan ng Panginoon? At ang ating paksa, panalangin at kababaang loob, no? Kadalasan sa iWord episode, mga kapanalig, pinapaliwanag ko muna ng kaunti yung ating ebanghelyo at aanyayahan na nating magbahagi ang ating mga kabataan. Sa ebanghelyong ito, merong dalawang tao sa talinghaga ng ating Panginoong Jesucristo, yung pariseyo, at alam natin sa apat na ebanghelyo, palaging hindi gusto ng Panginoon yung mga pariseyo, at palagi ang mga pariseyo ay tinatawag na ipokrito. Mga puting-puting nicho, napakalinis sa labas, ngunit napakarumi naman sa loob. At kasama nga ang mga pariseyo sa mga umuusig sa Panginoong Jesucristo at sa mga nais pumatay sa Kanya. No, bakit? Kasi sa harapan ng Panginoong Jesucristo ay nalalantad sila sa liwanag. Ang mga publikano naman, ito yung mga taong taksil. No, sila ay nabubuhay sa dugo ng kanilang mga kababayan. Alam natin, ang mga publikano, sila ay nagtatrabaho o gumagawa para sa Imperyo Romano. At ang Imperyo Romano ang sumakop sa bayang Israel. Sa mga tuwid, kaaway sila ng bayang Israel. Pinapahirapan nila yung bayang Israel, at yung mga publikano na nakikipagsabwatan sa mga Romano ay itinuturing na taksil. Ang ibig sabihin, mas mahal nila ang salaping kinikita nila mula sa mga Romano, mas mahal nila ang sarili nila kaysa sa pagmamahal nila sa kanilang mga kababayan at sa pananampalataya nila sa iisang Diyos. No, kaya nga sa mga ebanghelyo, palagi ang mga publikano ay tinuturing na makasalanan at marumi. Ang kanilang pangalan bilang mga publikano o maniningil ng buwis ay palaging nakalinya sa maruruming babae at mga makasalanan. At ito nga yung dalawang taong pumasok sa templo para manalangin, no? Yung pariseyo tumayo, sabi sa ebanghelyo natin, tumayo siya at sinabi niya sa kanyang sarili. Mahalaga ito, mga kapanalig, ha? Sinabi niya sa kanyang sarili na ako ay mabuti, hindi ako katulad ng iba, hindi ko nangangalunya, hindi ko nagnanakaw, no? Hindi ako katulad ng publikanong ito. Itinuturo niya pa yung publikano. Sabi niya, ako ay nagbibigay ng ikapu, yung 10% ng aking kinikita, at ako'y palaging nag-aayuno 2 beses sa isang linggo. Ngayon ang tanong dito, mga kapanalig, sabi sa ebanghelyo, kanino ba siya nakikipag-usap? Sa Diyos ba o sa kanyang sarili? At kanino siya nananalangin? Sa totoong Diyos ba o nananalangin siya sa kanyang sarili? Ang ibig sabihin, itong pariseyo, para bang may daladala siyang mga medalya na inihaharap sa Diyos, ngunit ang mga medalya ring ito ang ginagamit niya para husgahan ang iba.
Kaya nga sinasabi dito ng ating Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo, ang mga Pariseyo ay nagmamatuwid o nagpapakitang sila ay matuwid sapagkat iba yung taong matuwid sa mata ng Diyos, iba naman yung nagmamatuwid, no? Yung huwad sa pagiging matuwid. At ito ang Pariseyo. Yung publikano naman, sa hindi malamang paraan, kasi ang mga publikano ay hindi na pumupunta sa sambahan. Ang Diyos na nila ay pera. At ang mga publikano ay may kakayanan, material, may kayamanan sila, at may kapangyarihan din sila dahil may connection sila sa Imperyo Romano. Sa makatuwid, ang mga publikano ay may kayamanan, maganda ang buhay, maraming kaibigan. Pero ang publikano ay palaging nag-iisa. Alam niya yung mga taong nasa paligid niya, mahal siya kung anong meron siya. Meron siyang kayamanan, meron siyang kapangyarihan, meron siyang koneksyon. Pero para mahalin siya kung sino siya, ayun ay malaking question o malaking tanong. O kaya nga, siguro makikita natin itong publikano na pumasok sa templo na sawang-sawa na siya sa ganitong uri ng buhay. Sawang-sawa na siya na maganda ang sinasabi ng mga tao kapag nakaharap siya, ngunit pangit kapag nakatalikod na siya. At sa ganitong kapaguran, pumasok siya sa templo at makikita natin dito yung isang taong wasak, isang taong pagod na, isang taong wala nang mapupuntahan. Ngunit ang maganda rito mga kapanalig, pwede palang bumalik sa Diyos. Kaya nga, dinadagukan ngayon kanyang dibdib, hindi man siya makatingin sa langit. Ibig sabihin, naiiskandalo siya mismo sa kanyang sariling buhay, sa kanyang mga nagawa. Ngunit sa kabila nito, hindi siya napipi. Ang publikano ay ibinulalas ang mga salita no natutuong nakaantig sa puso ng Diyos. Sabi niya, Panginoon, o Diyos, mahabag ka sa akin, isang makasalanan. At makikita natin dito yung extremity, yung pagiging magkaiba ng dalawang taong ito. Isang tao na pinupuri yung kanyang sarili, pinapangalandakan yung kanyang pagiging mabuti. At isang tao na hawak-hawak sa kamay ang kanyang kasalanan at humihingi ng awa sa Diyos. At sabi ng Panginoong Hesukristo, kinalugdan at pinagpala at pinatawad itong publikano. Sabi ni Hesukristo, sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Kaya nga ang ating paksa ngayon ay panalangin at kababaang loob. Sapagkat ang panalangin na pinakinggan ng Diyos ay yung panalangin ng isang taong may kababaan ng loob. At ito nga yung ating konteksto ngayon. No, ngayon, susimulan na nating magbahagi, no, ang ating tatlong kabataang sharer, no, patungkol sa ating ebanghelyo. Katulad kanina, ladies first, no? Si Josea, ano ba ang sharing mo rito, Josea, sa ating paksa, no? Panalangin at kababaang loob para mapakinggan ang ating mga kapanalig. Sige, Josea, meron muna tayong 3 minuto na sharing ni Josea. Tapos tayo ay magpapahinga, lalipat tayo kay Nathaniel at Charles at babalik ulit tayo kay Josea, kay Nathaniel at Charles. Sige, Josea, ano yung mga paunang pagninilay na nais mong ibigay sa amin? Father, yung pagninilay ko po ay i-anchor ko na dun sa pagsagot dun sa katanungan na meron tayo. Which is yung sa karanasan ko, ano nga ba yung panalangin na kinalulugdan ng Panginoon, na i-connect ko na rin po dun sa ating gospel for today. Actually, yung karanasan ko po na mga prayers na dinidinig ng Panginoon ay yung part na kapag nasosurrender ko na yung sarili ko. Dito ko po ma-anchor yung tema natin ngayon na kababaang loob, at gusto ko na rin pong banggitin yung karukhaan. Kasi sa English po, 'di ba, parang we're poor kaya tayo lumalapit. Pero sa Tagalog kasi hindi tayo mahirap. Rukha tayo hindi dahil sa material na bagay, kundi wala na tayong kayang gawin sa sarili natin. Kaya kailangan na lang nating maiasa ang lahat sa ating pananampalataya at sa Diyos. So,
yung reflection ko po magre-revolve dun sa hindi kasi tayo mananalangin na para bang meron pa tayong manggagaling sa atin. Kaya po tayo nananalangin kasi nagawa na natin yung lahat at itinataas na natin sa Kanya yung mga bagay na hindi na natin kayang gawin pa. At bago ko po i-end yung part na to ng reflection ko, gusto ko lang din pong balikan yung isang lesson na nasabi sa akin nung kolehiyo ako. Yung history po nung kasabihan ng Pinoy na bahala na. Hindi ito dahil sa wala na tayong ginawa at ipapabahala na natin. Dati ito ay nanggaling sa katagang bathala na. Nagawa na natin yung mga bagay na kaya nating gawin. Siya na yung gagawa ng mga bagay para sa atin. Ayun lamang. Yon, napakagandang pagninilay ni Josea. Mamaya mapapakinggan uli natin siya pagkatapos ni Nathaniel at ni Charles. Ngunit ngayon tayo muna ay pupunta sa ating break. Sana magpadala kayo mga kapanalig ng inyong sharing at reflection dito sa ating katanungan. Sa iyong karanasan, anong uri ng panalangin ang kinalulugdan ng Panginoon? Sa ating pong text line sa istasyon 0918-837-4827 o kaya naman sa comment section ng ating Facebook Live. Celebrating 56 years of Catholic Broadcasting this Jubilee Year 2025 Pilgrims of Hope from Mega Manila, Philippines to the World Wide Web. Veritas 846 Kapanali. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig Philippine Standard Time, 32 minuto makalipas na 8:00 ng gabi. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Yan po mga kapanalig, nagbabalik tayo sa ating pagninilay. Panalangin at kababaang loob. Sa iyong karanasan, anong uri ng panalangin ang kinalulugdan ng Panginoon at ang ating pong background o ang ating pinagkukunan ng pagninilay ang ebanghelyo sa araw na ito, ang Pariseo at Publikano. Ngayon po, papakinggan naman natin ang ating seminarista na si Nathaniel Fernandez. Nat, pwede ka nang mag-share ng mga 3 minuto rin bilang pauna. Siguro po, prayer for me is, first and foremost, is being real before God. Yung pagiging totoo sa harap ng Diyos. No? It is being true to our identity as Christians. And yung identity natin na yun ay yung pagiging anak ng Diyos. Children of the Father, and yung being childlike before the Father, and knowing that He always abides with us, and yung pagiging bata sa harap ng Diyos, pagiging totoo sa ating identity, and kailangan siya ng humility, and in knowing also that we pray to the Father as His children. Prayer is also being, kagaya nga po ng sinabi ni Ate Josea, yung karukhaan, yung pagiging poor before the Father, yung knowing that He is, as the Father, is the provider, despite of our poverty, pagiging tao. And by that, pag nalalaman natin na ganun yung Ama sa atin, we can ask Him of necessary graces we need para pagtibayan tayo. I have this beautiful parang image of prayer, yung pagiging bata sa harap ng Ama bilang Diyos, ng Diyos bilang Ama, na yung tatay, yung alam ng tatay kapag pinapapunta niya yung anak niya sa school na
pupunta yung anak niya sa school. Alam niya na nag-aaral yung anak niya sa school. Pero pag uwi nung bata, nung anak, nagagalak yung tatay sa tuwing yung anak nagkikwento sa kanya ng naganap sa school, ng mga nangyari sa kanya. And I think ganun yung prayer yung Diyos bilang Ama sa atin nag-aantay lang din na sabihin yung mga nangyayari sa buhay natin. And kahit alam niya na yon, nagagalak siya na nagiging totoo tayo sa harap niya. Nakikwento natin kung ano yung mga naranasan natin sa pang-araw-araw. Yun, napakaganda po mga kapanalig. Narinig niyo, sabi ni Josea kanina, yung panalangin na alam nating dukha tayo at bathala na. Ang Diyos na ang may hawak ng sitwasyon. Sabi naman ni Nat, no, na tayo ay mga anak ng Diyos. No? At gustong-gusto ng Diyos, no, nakausapin natin siya, no, hindi bilang Diyos na malayo, no, kung hindi parang isang ama, no, na nangangalaga sa atin. No? Ngayon naman, pakinggan natin si Charles. Charles, ano naman ang iyong pagninilay dito sa ating pinag-uusapang paksa, panalangin at kababaang loob? Yun po. Napakaganda po ng ating gospel po ngayon. And in last gospel po, nung last Sunday, is about the prayer of consistency. And ngayon naman po is about the prayer of humility. So, tinuturo po dito no, na kung paano ba tayo manalangin at magpakumbaba sa harap ng Diyos. At kung tatanong naman po kung paano ba sumasagot ang Diyos, meron lang po siyang 3 kasagutan, which is yes, no, or wait. So, tayo po bang mga nandito, paano ba tayo nananalangin o may pag-usap sa iba at sa Diyos? Madalas mahilig tayo i-flex yung mga bagay na nagawa na natin, kung anong meron tayo na wala sa iba. Madalas po, niyayabang natin at sinasabi na totoo naman at deserve ko to. O gusto lang natin matanggap ng compliment na galing sa iba, na magaling tayo. And remember this po, inspiring is different from flexing. But God will never compliment you the way you want, because you do not deserve it. God only wants the people with pure and humble heart. So, remember po, no, even in a small things or when the factors is seen to be equal, what will you choose? Yourself or Christ? You know what, anything that we will do, we can offer it to God, even in a small things. At ayun yung tunay na kagustuhan ng Diyos. Nasa kahit na pinakamaliit ay maasa at inaalay natin to sa Kanya. So remember po na God is perfect at He don't need anything because He is infinite. We are the one who needs His grace. So ask yourself, where is the following of Christ, even in a small things? And what can I do more for Christ? So my dear brothers and sisters, God wants us to be selfless and to be generous to others. To choose to become a Pharisee who is proud in himself and only replying to himself. Or to be the tax collectors who is humble and feel unworthy even in a long distance from God. So a true prayer is not how long you pray, but a true prayer, even it is short or is just a drop of your tears, but it is pure and came inside from your heart. That's the most important to God. The humble person, sabi nga ni Cardinal Tagle, is the humble person does not aspire to things that he or she is not capable of. So the humility is based on self-knowledge and self-acceptance of my gifts and limitations. So water is humble, but water can quench the fire. So it is the humble who can defeat the fiery. Sin is deadly, but humble acts of charity could atone for sins. And yun po yung
magandang sinabi ni Cardinal Tagle, no? And to end this sharing po, it is not your pride or talent will bring you to success. It is you for being humble, because God lift up the person with the humble of hearts. Yun, napakaganda nung sinabi ni Charles, no? Kasi yung Pariseo, ang haba-haba nung panalangin niya. Yung Publicano, di ba? Isang linya lang. At sabi nga ni Charles, no? Kahit minsan pagpatak lang ng luha natin ay panalangin na, no? Sige, balikan natin si Josea. Josea, ano ba yung pagpapalali mo sa yung pagninilay sa ating paksa ngayon? Josea, please. Yeah, Hello okay. po. Sige, okay. Ayun po, salamat po at maganda ring marinig yung mga refleksyon ng bawat isa. So, para po sa pagpapalalim ko ng pagninilay ngayon, isa po kasi sa personal na karanasan ko ay bilang isang naglilingkod sa simbahan at taga-simbahan, alam na ng mga taong nakapaligid sa akin na para bang prayer warrior tayo. Kaya nating magdasal para rin sa kanila kasi mas malapit tayo sa Panginoon. At parang minsan may mga panalangin na bakit parang mas natutupad pag may kasama tayong nagdadasal. Pero dumadating din sa punto na kailangan i-check mo yung sarili mo. Kailangan mong mag-reflect na hindi dahil sa'yo kung bakit natutupad yung dasal na yon. Dahil lang tumutulong ka. Hindi dahil sa'yo kung bakit mas naririnig niya yung dasal na yon. Pero dahil mas maraming tao na naniniwala at sumasampalatayang matutupad yun. Dati sinasabi din sa simbahan na parang ay makasalanan yung mga nasa simbahan. Narinig ko dati sa isang reflection ng pare na hindi yun ganon. Hindi ang simbahan totoo na ay maraming mga makasalanan dyan, simbahan pa naman. Dati iniisip ko, baka kasi sila yung tinatanggap ng Diyos. Sila yung bukas ang Diyos para tanggapin sila. Pero ngayon na nakilala ko to in a different way, na bakit maraming makasalanan sa simbahan. Kasi tayo yung mga tao. Siguro na nakikita natin paunti-unti na, oo nga, baka ako yung tinatamaan ng gospel. Baka ako dapat yung Pariseo na umako nung kasalanan na ginagawa ko. Dapat ako yung tao na kilala ko kung sino ako at kilala ko na may mga pagkakamali ako at may mga maling bagay na ginagawa ako. Ayun, sa buhay, in our lives, we are humbled. I often hear the word or the phrase that, hindi pa kasi siya nahahumble ng buhay. But I think when we go through life, when we go through challenges, when we meet new people, that's when we are humbled. And I think the best way to show our humility is before God. Because siya lang naman talaga yung mas nakakataas sa atin. At kung kikilalanin natin sa bawat aspeto ng buhay natin na may kulang pa rin sa akin, may room pa rin for growth, and may someone higher than me, that's when we are humbled and together we can ask for something that is not yet ours. We can ask Him of something that can be ours if we pray with humility. Ayun. Napakaganda nung ating pagninilay, no, mula kay Josea, kasi sabi ni Jesucristo naman talaga, hindi ko naparito para sa mga matutuwid, naparito ko para sa mga makasalanan. Kaya nga kung maraming makasalanan sa simbahan, mga taong mahihina, ang ibig sabihin nangyayari yung layunin kung bakit naparito ang Panginoon. Pero linawin natin, hindi masaya ang Panginoon sa mga kasalanan, no? Masaya ang Panginoon sa mga makasalanan na nagbabalik, no? At isa pang maganda sinabi ni Josea, no, yung sabi niya, yung humility nanggagaling niya kapag hinambol ka na ng buhay. Sinasabi rin sa akin yan nung spiritual director ko dati. Humility
comes through humiliation. Yung humiliation sa Tagalog yan, parang napahiya ka na no? At totoo ito, kasi ang salitang humility ay galing sa salitang humus, lupa, kung saan ang galing yung salitang humanitas, tao. No? Yung taong mga palalo at mayayabang, ito yung mga taong sinasabi nating nakalutang na at hindi na nakaapak sa lupa. And to be humble is to be human again. No? Umapak muli sa lupa, makita yung tamang lugar natin. No? At ito yung kinalulugdan ng Panginoon. No? Kaya nga mga kapatid, inaanyayahan namin kayo sa mga gagandang pagbabahagi ng ating mga kabataan. No, sa magpadala rin kayo ng inyong sharing sa ating text line 0918-837-4827, sa comment section ng ating Facebook Live, ang reflection sa iyong karanasan, ano bang panalangin ang kinalulugdan ng Diyos. Magbabalik po tayo mamaya. Break time na! Kumain ng tama, mag-exercise at mag-Ampalaya Plus. Clinically tested, ang Ampalaya Plus ay tumutulong sa pag-control ng blood sugar. Ang Ampalaya Plus ay may inam sa mga diabetiko at pre-diabetics. Kaya mag-Ampalaya Plus araw-araw. Mahalagang paalala, ang Ampalaya Plus ay hindi gamot at di maaaring gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Alagaan ng kidneys, uminom ng 8 basong tubig. Renalin, 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 araw-araw. Mahalagang paalala, ang Renalin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ronda Veritas Report. Damdaming anawim at sitwasyon kaugnay sa ginawang pangangalaga at pagpapahalaga sa likas na yaman sa lalawigan ng Quezon. Pag-uulat mula kay Jake Vince Quizon. Maraming salamat Kapanalig upang patuloy na mapangalagaan ang kalinisan at kaayusan ng mga ilog. Nagsagawa ng River Clean-up Drive ang Tactical Operation Group 4 TOG4 sa Barangay Lakawan, Tayabas City sa bahagi ng tinatawag na Iyam Dumakaa River Watershed. Ang aktibidad ay isinagawa kahapon, Oktubre 25 bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-40 taong anibersaryo ng TOG4 na may temang 40 years stronger, driven by speed, defined by excellence, and fueled by solicitude. Layunin ng programa na mapanatili ang kalinisan ng ilog at mapalakas ang kamalayan ng mamamayan hinggil sa pangangalaga ng kalikasan. Katuwang ng TOG4 sa nasabing gawain ang iba't ibang stakeholders kabilang ang Kiwanis Club, New Lucena Central, Centro Tayabas, Philippine Army, lokal na media, DSW, D4A at iba pang organisasyon. Pinangunahan ni Lieutenant Colonel Randy De La Cruz, Group Commander ng TOG4 ang aktibidad kasama sina Lieutenant Colonel Charles Marte D. Sinosa at Brigadier General Juliano Learenas na kapwa nagpahayag ng suporta sa adikaing mapanatiling malinis, ligtas at buhay ang mga ilog sa lungsod. Aming panawagan po sa mga kasasakupan ng Barangay Lakawan, lalo na yung mga malapit sa ilog na ito at sa mga dayuhan na pupunta sa magandang tanawin na ito. Sana po ay ating pangalagaan ang kalikasan. Iwasan po natin na magkalat sa paligid. Ating pong i-enjoy pero huwag po sana tayo mag-iiwan ng ating mga basura sa tubig at sa lupa na nasakupan ng magandang ilog na ito. Ang naturang aktibidad ay bahagi ng patuloy na programa ng Philippine Air Force sa pangangalaga ng kapaligiran at pagpapaigting ng kooperasyon sa pagitan ng militar at mga sibilyang sektor tungo sa mas katluntiang kinabukasan. Mula dito sa Southern Tagalog para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ako ang inyong kapanalig Jake Vince Quizon. Sumainyo ang katotohanan. Ronda Veritas Report. My word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Kaya mga kapanalig, nagbabalik tayo sa ating talakayan at napakagandang pagninilay ng ating mga kabataan. Ngayon, bilang pagpapalalim, tanungin natin si Nat, no? Baka meron siyang mas malalim na idadagdag sa ating usapan. Sige, Nat, ang ating seminarista mula sa San Carlos. Yes po. Aside po sa mga nasabi ko kanina na yung prayer is being real before God. It is being true to our identity as children of Him, of the Father, no? And being real before God, no, entails humility.
it is the capability of saying, kagaya nung sa gospel, Father, have mercy on me, a sinner. At siguro yun sa tanong kung ano ba yung kalugod-lugod na prayer, no? Madalas tinatanong ko minsan pa nga kapag nagdarasal, ano yung kalugod-lugod na prayer sa harap ng Diyos? Kailangan ba iiyak pa ako? Kailangan ba papagpapawisan na ako para mas mapakinggan niya? Pero minsan kapag hindi na alam kung ano yung dandasalin, mahalaga na simulan yung prayer sa gratitude. Prayer for me is also gratitude. And gratitude and prayer is acknowledging that God is ever present even in the mundanity or the ordinariness of our lives. No? Noticing Him na nandito yung Diyos kahit sa mga normal o mundane na pangyayari sa buhay. No? And asking Him, Lord, thank you for these graces. Where do you want me to go? Ano yung sinasabi mo sa pinapakita mo sa aking grasya mo? Pinapakita mo sa aking sarili mo sa pang-araw-araw na nararanasan ko. And mahalaga ang gratitude for me kasi lagi natin maaalala kung gaano tayo kamahal ng Diyos at lagi niya tayong kasama. So, lagi lang naman siyang nandyan. Kailangan lang nating pansinin, notice. Maalala natin siya kasi nga, sabi nga, gratitude is the memory of the heart. Kapag yung pusong marunong magpasalamat, laging nakakatanda. Lagi niyang napapansin na kasama ko pala ang Diyos, hindi niya ako pinapabayaan. And lahat yon, yung being real before God as His children and humility, yung gratitude, lahat yon kailangan ng humility para makapagsimula na humble disposition na ako yung anak ng Diyos at ako'y nananalangin sa Kanya at yung kayabangan ko ay sinasantabi ko at nagpapasalamat ako sa mga grasya niya. Napakaganda, no? Napakaganda nung panalangin with gratitude. Ito nga yung ebanghelyo natin nung ilang linggo nakaraan, no? Yung Samaritano, no? Tanging nakaalam na siya ay gumaling, no? At bumalik sa Panginoong Jesucristo, no? Panalangin may gratitude. Gusto ko na sinabi ni Nat, no? Na ang pusong nagpapasalamat ay pusong laging nakakaalala, no? Na palagi niyang natatandaan, no? Kasi ito yung problema ng mundo raw, di ba? Marami raw, lalo na yung mga kabataan, maiksi na yung span of attention, no? Pero yung tao palang nagpapasalamat palagi, no? Talagang nakatanim sa puso niya yung pagpapasalamat at yung attention niya ay palaging nababaling doon. At ito yung isang napakagandang tanda, no? O elemento na maaari nating isama sa panalangin mga kapanalig, no? Ngayon, bago tayo magtapos, hingian natin ng maiksing mensahe ang ating mga kabataan, no? Charles, meron ka bang maiksing mensahe bago tayo magtapos, no? Ilang salita para sa ating mga kapanalig. So, siguro po, no, for this gospel or sharing din po is madalas po tayo is humingi sa Diyos or magsabi na sa Diyos na kung anong kailangan natin. Pero hindi natin nasasabi sa Kanya kung ano ba talaga ang plano niya para sa atin. So, sana kung magdadasal po sana tayo, no? Kung may mga problema at mga challenges sa buhay, sana sabihin natin sa prayer natin, Lord, what is your plan? And ano yung pine-prepare niyo sa akin? Or ano yung blessing na dadating para sa akin? Nasakit sa gitna ng mga pagsubok at mga challenges sa buhay. Ano yung dulo nito na maaabot ko at makakamit ko na ako'y magpupuri at magpapasalamat sa iyo. Dahil sa kabila ng mga challenges at pagsubok is meron itong kapalit. Sana tignan natin yung mga pagsubok natin sa buhay. It's a gift, it's a grace of God na kung wala ito,
hindi natin makikilala ang Diyos. At alalahanin din natin yung 7 Beatitudes of God, which is that the blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. And blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. And blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. So, sana lagi nating aalalahanin po na ang paghihirap sa mundo ay may kapalit na kagalakan sa Diyos sa taas. Okay, salamat Charles. Meron tayong 4 minutes left daw. Josea, meron ka bang last word para sa ating mga kapanalig? Ayan po. So, siguro yung prayers na lang that I may share. Sa mundo na hinahabol tayo ng pagbabago, teknolohiya, at mga bagay na dapat nating gawin dahil sa kakaunting oras na meron tayo. 3 prayers that I've learned. Thank you at the start of the day. Sorry at the end of the day. And Lord, let me, let you lead me. Napakaganda. Salamat, Jose. Nat, merong abang last word sa ating mga kapanalig? Nat, meron kang last word sa ating mga kapanalig? Siguro, pagkatapos masabi ang lahat, mahalaga siguro malaman natin at least sa experience ko na yung prayer more than saying o yung pagsasabi ng kung ano, it's about listening to the Father, to His desire for us. Kasi minsan salita o marami lang tayong nasasabi pero nawawala na ng spasyo yung pakikinig. At mahalaga yun, especially sa panahon natin ngayon. Mahalaga yung pakikinig. At yung panalangin bilang experience, no? Lalo na higit sa experience natin sa panalangin, madadala rin natin yun sa totoong buhay, no? Sa hamon ng buhay, no? Kung marunong tayo makinig sa Ama, siguro magagaya rin natin dyan sa kung paano tayo nakikitungo sa iba, no? Mahalaga yung pakikinig sa prayer. Maraming salamat sa ating mga kabataan. Napakagaganda ng pagninilay, no? Bihira kang makakita ng kabataan na totoong malalim ang buhay panalangin at sana maging inspirasyon itong pagninilay nating gabi sa marami pang mga kabataan. Ngayon, basahin ko lang itong mga nagpadala ng message sa ating text line sa stasyon. Si Mrs. Marsan, sabi niya, please pray for Elizabeth Marsan and family. Shalom. Pagdadasal po namin kayo. At ang ating kapanalig na si Esther Salandana, no, from Caloocan City, sabi niya ay palagi siyang nakikinig sa Biblia ngayon at palagi siyang kumakapit sa Diyos, no, dahil nung 2016 ay na-stroke siya, ngunit ngayon ay unti-unti siyang nakaka-recover sa pagkapit sa Diyos, no. Ating namang kapanalig na si Romel Dizon from Cabiao, Nueva Ecija, sabi niya, isang hiling ng Diyos lalo na sa mga lingkod simbahan ay mataas ang katungkulan, maging mababang loob, huwag magmataas dahil nakapagtataboy ka ng gustong lumapit kay Jesus, no? Ayun po ang sabi niya, no, yung mga lingkod ng simbahan na may katungkulan. Ngayon sa atin naman pong Facebook Live, sabi ng kapanalig Opelian Nerona, good evening po from Imus, Cavite. Sabi naman ng ating kapanalig na si Joy Martinez, sa tingin ko po, sa aking karanasan sa pananalangin, mas kinalulugdan niya kung yung pananahimik sa harap ng Panginoon at sa tulong ng Holy Spirit ay pakinggan ang nais niyang sabihin sa kaibuturan ng aking puso sa halip po na ako yung laging nagsasalita. Ang sharing naman ng ating kapanalig na si Miles Reyes, sabi niya, good PM po Father Ado, ang nais ng Panginoon if we pray with all humility
and accepting all our faults and sins and stop judging so we may not be judged. So, napakaganda po, no? Sabi ng ating kapanalig, Marlene Aaron Cruz, good evening everyone from Palawan. At bumabati rin ang ating kapanalig na si Emil Abinyon Pandong, Tesit Wason from Montalban Rizal, si Caridad Valyondo Longganila from Gagalangin, Tondo, si kapanalig Felix Reyes, Tugmutuk, Beth Bunda, Marisa Ferrer, Arlene Nicolas Joson, Cynthia V. Orozco, Marcia Banag, Baby Rose P. Macalino, Meli De La Rosa, Isabel Flores, Aurea Ramos Arsena, no? Ngayon po, magpapasalamat na po tayo. Maraming salamat po sa ating mga kabataan, no, nagbigay ng malalalim na pagninilay ngayong gabi. Salamat Nathaniel, Josea, and Charles. At maraming salamat din sa inyong mga kapanalig, no, na walang sawang sumusubaybay, no, sa atin palagi dito sa ating programang Ang Biblia Ngayon. Sana po magkita-kita po tayo muli sa isang linggo. Salamat din po sa ating PA ngayong gabi, si kapanalig John Gutierrez, ang ating technical coordinator ay si kapanalig Edgar Bernardo. Salamat po sa inyo. Ngayon po, magkakapanalig, tayo po ay manahimik at ialay ang huling sandali ng ating programa sa pagpapasalamat sa Diyos. Salamat Panginoon sa gabing ito at binibigyan mo kami ng biyaya at regalo ng pananalangin bilang ugnayan sa iyo. Maraming salamat sa mga kabataan na ito. Patnubayan mo sila sa kanilang buhay, patatagin mo sila sa kanilang misyon at ibigay ang pagpapalang kanilang kailangan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. At pagpalain kayong lahat, gayon din ang pinakamamahal ninyo sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Sumainyo ang katotohanan. Celebrating 56 years of Catholic Broadcasting. This Jubilee